Guys, welcome to my channel. Today, pag-uusapan naman natin itong Suzuki Ertiga Hybrid. Napadaan ako sa isang dealership at doon ko nakita yung value nitong Suzuki Ertiga. So, kung naghahanap ka ng 7-seater na practical, simple, tapos hindi masyadong mahal, ito ang magandang option. Ito yung GLX 1.5 liter na automatic na hybrid. Ang selling price niya is 1,178,000. Ito yung top of the line. So halika, i-share ko sa inyo ang features nito. Before I start, gusto ko muna magpasalamat kay Roam Kin Oberas, yung sales consultant ng Suzuki BGC dito sa Zoom Hub na matatagpuan dito sa Car Plaza at 32nd Avenue ng Bonifacio Global City. Ilalagay ko yung cellphone number niya dito. Yung front grille niya parang strong and robust yung kanyang character. From a design perspective, hindi siya ganun ka-outstanding. Pero okay naman siya. Tapos yung kanyang headlight, projector siya, halogen type yung headlamp niya on low beam. And multi-reflector siya on high beam. Meron din siyang palumihong function, 10 seconds after na mag-lock yung kanyang door. Malaki yung kanyang fog lamp, very robust siya. Hindi lang siya LED, lamp bezel siya. Yung kanyang side mirror, electric folding naman siya with integrated signal lamp. Ang napansin ko naman dito sa side profile, mababa yung kanyang window line, tapos malalaki yung mga windows. Kaya parang very roomy inside. May chrome yung kanyang door handles, tapos may character lines dito sa side. Yung B and C pillar niya, naka-matte black, which is okay. Although wala siyang roof rail. Yung wheels and tires niya is 15-inch polished alloy wheels with 185/65 R15 na tires. As usual, yung suspension is MacPherson with coil spring dito sa harap and then torsion beam with coil spring dito sa likod. Tapos sa brakes naman, dito sa harap is ventilated disc. Pero dun sa likod is drum brakes lang. Check natin yung likod. Meron siyang new tailgate design with chrome accent at saka merong hybrid na emblem. Yung rear combination lamp niya is 3-dimensional yung design with LED tail lamps and stop lamps with long vertical light guide. Meron din siyang high mount third brake light. Tapos dito sa baba, meron siyang rear bumper reflector. Meron din siyang reverse parking sensor and rear view camera. Bali, yung ultrasonic sensors niya detect yung obstacles when in reverse gear. So, magkakaroon siya ng audible alert sound pagka malapit ka na dun sa isang obstacle. Yung reverse camera naman, nagso-show yung view dun sa rear on the audio system display. Okay, pasok na tayo sa loob. Ang unang impression ko ng interior, very welcoming siya. It's very airy at simple lang yung design, hindi siya obtrusive. Para bang ang sarap niyang i-drive. Meron siyang parang wood panel accent na simple lang. So kahit na plastic yung mga panels, hindi siya mukhang cheap. Hindi katulad ng ibang brands na talagang plastic na mukhang very cheap. Ito may kaunting sophistication ng dating. At ang isang nagustuhan ko dito, maganda yung height ng upuan. Although manual lang ang adjustment niya. Ang ganda ng kanyang thigh support. So, I'm sure masarap i-drive ito kasi nga mataas hindi ka mapapagod. And then you can adjust the height of the seat, no? And then dito sa lower portion ng dashboard, meron ditong switches for parking sensor, saka dun sa traction control. And then meron ditong parang pocket na you can store yung mga cards mo. Simple lang yung kanyang steering wheel. D-shape siya. Tapos, electronic power assisted steering naman siya. Leather wrapped din siya with some wooden accent. Dito naman sa right side, yung switch ng cruise control. At dito naman sa kaliwa, yung switch ng head unit. At dito sa bandang baba, may hands-free call buttons.
Yung kanyang meter cluster is a combination of analog and digital. You can see the elegant design ng tachometer saka yung speedometer. Yung kanyang steering wheel natitilt lang up and down, hindi siya telescopic. Okay lang naman yon kasi maganda naman yung kanyang seat configuration. Meron siyang 10-inch touchscreen equipped with AM/FM, Bluetooth, USB connectivity, and smartphone linkage for Android and iOS devices. Simple lang yung kanyang aircon control. Meron lang siyang mga buttons here. Dito sa lower portion, merong 12-volt socket, and then meron din ditong USB dito sa bandang kanan. No? Pag in-open mo yan, meron diyang USB port. Ang kagandahan nito, meron siyang ventilated cup holder, so you can keep your drinks cool with ventilated cup holders. Pwede mo ring i-close kung ayaw mong merong ventilation. Simple din lang yung kanyang gear shifter, leather wrap siya, and then meron siyang 4-speed automatic transmission. Meron parang wooden accent dito sa lower part ng dashboard, pero yung dashboard niya is really plastic lang talaga. Yung globe compartment niya is average lang yung size. So, it's not too big, it's not too small. By the way, push button na rin yung start-stop niya. Dito naman sa taas, meron siyang cabin light. Tapos dito, wala siyang vanity mirror. But dito sa passenger side, meron siyang vanity mirror. Pero wala siyang ilaw. Ang ganda ng kanyang headroom. I'm 5'7" in height at tingnan mo yung clearance, ang haba. Ang hindi lang maganda dito, wala siyang armrest. Instead of armrest, dito nakalagay yung kanyang manual handbrake. So, i-check natin. So, subukan natin mag-explain yung ahente. Pina-start natin yung engine. So, ano yan? Apple CarPlay at yes, Android sir. Auto? Yes, pwede? sir. Apple Android CarPlay po, sir. Okay. Ang lakas mo ng aircon dito, sir. Nakaganyan sa natin. Yan, tapos, ano pang features niyan? SG, Integrated Starter Generator. Yan po yung motors ng electronics natin. Yung engine naman po, sir, may sariling battery niya din po yan, sir. Lead acid battery po, sir. Wala siyang paddle shifter. Wala po, sir. And electrically assisted naman siya. Yes po, sir. Kaya magaan. Magaan naman, sir. Nagandahan ako sa seat configuration niya. Parang ang sarap niyang i-drive. Kasi nga very roomy, maganda yung upuan, maganda yung height ng upuan. Bukod sa magandang configuration, mababa din yung height ng kanyang doors. Tapos yung dashboard, maganda rin kasi mababa din. So since mababa yung door, malalaki yung mga glass window. Look at the glass window dito sa second row. Para talagang pangpamilya. Okay, check natin yung second row. Ang laki ng pintuan, so madali kang pumasok at lumabas. Maganda yung kanyang tie support, tapos very roomy. Tapos dito sa ilalim, nandito yung lithium-ion battery ng kanyang hybrid system. Ito yung 12-volt battery. So kahit tapakan mo siya, protected siya. You can see here the roominess of the second row. I can still stretch my legs. Kaya comfortable itong second row seat. In fact, pwede ko pang ipasok itong feet ko dito para maka-stretch ako ng gusto. Ang legroom nito is malaki na, pero pwede mo pa ring i-move back and forth itong second row seat for more space. Dito sa likod meron siyang 12-volt socket, pero wala siyang USB port. And then merong aircon vents dito sa itaas. Yung upuan niya is 60-40 split. Meron siya ditong armrest pero wala siyang cup holders. Napaka-komportable pag nakaupo ka dito sa likod kasi nga very roomy siya. Check natin itong third row. So pwede mo siyang i-move na ganyan para makapasok ka. Una kong napansin, medyo nakaangat yung seat niya, hindi siya nakalapag dun sa floor. Ang ganda, komportable siya, tapos maluwag pa siya. Kita mo malaki yung space, hindi siya katulad nung iba na parang pinilit lang.
Kaya yung dalawang adults dito, komportable pa sila. Lalo na pag tinaas mo yung headrest. So ito lang yung na-appreciate ko na third row na maluwag. Kahit sa long drive, okay ito. Ito sa tingin ko ang pinaka-practical na 7-seater. So ito ang matatawag natin na value for money. At dito sa third row, meron siyang cup holder and then nagse-serve din siya as armrest. Okay, check naman natin yung cargo space. So, pwede mong i-fold itong third row saka yung second row. Pag ganyan, malaki na yung cargo space. Medyo pantay siya. At pag iniangat mo ito, meron ka pang compartment na pwede ka pang maglagay ng ibang gamit. Medyo malalim siya, mga 6 inches or more ang depth niya. At dito sa right side, nandito yung lalagyan ng jack at saka nung tire wrench. At yung spare tire niya, nandun sa ilalim, sa labas. Ano? So, may ibababa mo yan kapag pinihit mo itong pinaka-pihitan dito. Okay, let's close and we will look at the engine. Yung engine niya is 1.5 liter producing 103 horsepower and 138 Newton meters of torque. By the way, hybrid siya. Meron siyang 12 volts lithium-ion battery na nakakonect siya dun sa Integrated Starter Generator or ISG. Bale, ni-replace niya yung conventional alternator. It functions as a generator that charges the battery. It also functions as an electric motor that provides assistance during standing start and acceleration. Bale, yung 12-volt lithium-ion battery, nagsusupply siya ng power sa ISG motor to provide motor assistance. It also supplies power to the electrical component. At the same time, nag-i-store siya ng electrical energy generated by the ISG. So, paano ba yung principle ng kanyang smart hybrid system? Bali, pag nakatigil ka at naipit sa traffic, bali yung electric component, pinapower siya ng battery. While magto-turn off yung engine to conserve fuel. Yung ISG naman functions as a starter motor para ma-start quietly yung makina. So, tinutulungan din ng ISG yung acceleration ng engine kapag umandar na yung makina. So, nai-improve yung fuel efficiency kasi hindi hirap yung makina. Kasi natutulungan nga ng ISG. So, kapag nag-minor ka naman, yung deceleration na yon, nagge-generate siya ng electricity. At yun ang nagcha-charge ng battery again. By the way, this is mild hybrid. Hindi niya kayang patakbuhin ng sasakyan nung battery lang. But ang galing ni Suzuki na justify niya sa LTO na kahit na mild hybrid lang siya, exempted siya sa number coding system. Okay, i-summarize na natin. Ang verdict ko dito, this is a very good 7-seater. The price is very competitive. Meron pang manual transmission na nag-i-start sa 954,000. And then yung top of the line is 1,178,000 lang. At lahat ng variants ay merong hybrid system. Napakarumi niya. Tapos in terms of comfort, and then yung fuel economy, at saka yung known Suzuki na matibay. Kung ang hanap mo is practicality na people carrier, na hindi mo priority yung aesthetics saka yung design, and you just want a straightforward car that would serve its purpose properly, this is a good choice. I think ang negative lang dito, which is subjective, is yung styling niya. But in terms of overall package, it's actually a good option. Napakaganda niya for family use. At saka yung Suzuki, known siya na durable. So yung mga basic driving aids na kailangan mo sa daily driving, nandito. Hindi mo na kailangan yung mga different na high-tech technology na susceptible to errors. So it's more practical to use and lower maintenance cost. Siguro yung battery lang for hybrid ang bibigyan mo ng pansin.
Other than that, it's very straightforward. So, wala kang magiging issue sa purchase mo nito. So, kung kailangan nyo ng 7-seater na family hauler, ito yung maire-recommend ko. Hindi lang siya na-advertise ng mabuti, pero ang ganda niya. I think this is more practical to use. It's more fuel efficient, and it's roomy. And best of all, very competitive yung pricing. Okay, I hope I have given you some good insights about this car. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!